Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo dahil gusto kong ireklamo si Dennis at ang kanyang grupo dahil sa in-scam nila ako. Tapos nag-alok po siya ng pangkabuhayan na Pampangas Best daw. Sir Ben, sana po matulungan niyo ako na mabawi ko yung perang na inaibayad ko sa kanila at saka kung maaari, mahinto sana yung ganyang uri ng mga taong. Kung hindi sila mahuhuli, marami pa silang mabibiktima. Dennis, si Ben Tulfo at okay. Yun na yun. Okay. Narinig ang pangalan ko. Pinubukan natin. So, tinawagan po natin si Dennis. May telepono. Mukhang hindi siya yung sinasabing agent talaga o nagbebenta ng Pampangas Best. Wala po kami inilalabas na programa na nagbibigay po ng freezer. Yung delivery receipt, magkaiba sa pangalan ng company ko. Okay, So, kinabahan ako doon. alright. So, in short, nadali ka dito. Opo. Alright. Malaki yung styrofoam, kalahati lang ang laman. Na estafa o swindling ng ating binagong Kodigo Penal ng Pilipinas. Pagka po nagpahayag ang isang tao na meron siyang negosyo o di kaya may kakayahan siyang mag-deliver ng negosyo mula sa iba pang mga negosyante, pero wala naman pala, abay medyo yan po estafa at may parusang pagkakabilanggo, hindi kagad bababa ng 6 na taon po yan. Dito po sa sumbong na to, again, sasabihin, iba't ibang anyo po ng panlilinlang, panloloko sa pamamagitan ng pag-aalok. Yan pong dahilan kung bakit po may nag-iisang pambansang sumbungan. Kami po'y nakikinig, inuusisa, sinusuri, inimbestigahan. Ang sumbong, makakasama natin ngayon si Mary Ponchohan. Ikaw ba'y nagbebenta? O ano ba, housewife? O may tindahan? May tindahan po ako, sir. Tapos nagluluto ako ng kunting pagkain. Okay. So, nainganyo ka. Ito ang babalikan natin, ano? Opo. Para maiksitang diretso na tayo. Opo. August 17, may lumapit sa inyo. Nagpakilalang ito'y Dennis Peralta at isa siyang ahente ng Pampangas Best. Ginamit pa to. Isang kilalang frozen food company. Ayon kay dito na itong si Dennis, produkto na pumayag ka lang at pag binili mo to, magkakaroon ka ng freezer. Libre ang freezer na yan? Ilalagay nila para ikaw magbenta at para hindi masira yung mga sa tindahan mo. Ngayon, pinangakuan ka ni Dennis na silang sasagot. Doon hatian kayo ng kuryente sa loob ng 3 buwan. Parang hahatian kayo doon pagdating doon sa bayaran ng kuryente. Hindi lang po 3 buwan, kundi hanggat nagbebenta ako, 50%. Hanggat nagbebenta, 50%. Opo. Pero nung huli, sabi niya, sa loob ng 3 months, kasi bago pa eh. So, basta't importante, hati muna kayo. Opo. So mag-uumpisa. Okay. At ang nagbigay, ang kinuha sa iyo, it's 5,880 pesos. Ngayon, tinanggap mo itong produkto na ngayon, pero wala namang freezer na binigay sa iyo. At ang sinasabi niya, pag gusto mo ng freezer talaga, kinakailangan may surety van ka na ilalabas. Ganun ba? Na 4,500 pesos. Hindi po. Bali, ang nung sabi niya, mamaya may tatawag sa'yo, tatawag ng opisina. Kasi nga daw i-deliver yung freezer. Tapos mamaya, pero hihingi siyang deposit sa'yo na 4,500 pesos? Opo. Okay. Yun ang diretso tayo roon. Opo. Kasi habang kwento mo. Opo. Kayo po'y mga ginang ng tahanan, ito pong aming ginagawa po rito. Pinakikita po namin dito, baka kayo po'y susunod na puntahan sa inyong pamamahay, saan man sa Metro Manila o sa mga probinsya ganitong klaseng modus. Kaya ito, ating gagawin. Tatawagan natin, bigla ang tawagan to at tingnan natin kung sasagot siya rito. Si Dennis Peralta. Dennis, si Ben Tulfo at okay. Yun na yun. Okay. Narinig ang pangalan ko. Hinubukan natin. So, sa lahat po ng aming tuturo sa inyo, anti-modus tip po to. Ang sino man ho lalapit sa inyo mag-aalok kung kayo po yung mga may tindahan, meron po kayong sabihin natin sari-sari store o nag-aalok po sa inyo na medyo mag-i-invest, maglaluwal po kayo ng pera dahil magbebenta po kayo ng produkto, pinuntahan naman po kayo sa bahay at hindi naman po ito yung mga alok-alok dyan sa mga kalokohan sa social media, huwag niyo pong patulan yan. Kapag may kumatok sa bahay ninyo at pagkatapos pinapasok ninyo, inalok kayo ng anumang mga bagay na gusto nilang ialok sa'yo, medyo maganda sa tenga,
nagustuhan ninyo. Pag medyo malapit na kayong isa sa mga bagay na gagawin nyo, mag-selfie kayo. Kung papayag siya. At para, kung hindi naman kaya, ito po yung mga technique, mag-aalangan po yan. Modus na yan. So lang yan. Okay? Tinawagan po natin si Dennis, binaba yung telepono. Mukhang hindi siya. Mukhang hindi siya yung sinasabing agent talaga o nagbebenta ng Pampangas Best. Mas maganda tinatawagan po natin kasi nagagamit pong pangalan po ng Pampangas Best. Ito po ngayon si Ruben Torres. Sir, meron po ba kayong promo na dito ho sa Pampangas Best? Kasi baka po nagagamit po kayo. At pagkatapos, inaalok po na kukuha sa mga sari-sari store na promo raw na posibleng magbigay din ng freezer. Meron po ganong... Wala po kami inilalabas na programa na nagbibigay po ng freezer. Kaya po pinabubulaanan ko po na kung meron pong mga nag-iikot o nagbibigay ng programa or promo na patungkol po sa Pampangas Best. Wala pong ganong programa sa ngayon ang aming distributor. Okay, sir. Ito po'y tulong na rin doon sa iba pang mga sari-sari store na pinupuntahan talaga ng mga malikhain po na nag-aalok ng inyong mga produkto at pagkatapos, iba po yung kanilang pagbebenta na may pangakong hindi naman po totoo kapareho nito. Ano po yung advice ninyo, sir, para wag na pong lumalat pa ito? Para kasi baka mambiktima rin ng iba. At least nakikita po nila na inilalabas na po namin parang modus po to. Meron po kaming lehitimong page or website. Kung sakasakali pong nagnanais po kayong kumuha ng produkto ng aming kumpanya, maaari po kayong dumirekta doon po sa aming page or mga telepono. Makikita niyo po naman po ito sa Google para po masiyasat po ng tama. Yun lang, sir, wag po silang tumingin doon sa mga promo na napakalaki. Sabi nga po nila, pag too good to be true po yung mga programa. Kasi si Pampangas Best po, sir, sa pagkakabigay ko sa inyo ng impormasyon, ang lihitin mo pong na mga distributor niyan, may mga store or outlet, maaari nyo pong puntahan. Yun lang po, sir. Okay. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Okay. Wala kang picture ng taong pumunta sa inyong tindahan? Wala po. Hindi na bumalik. Okay. Marami daw talagang ginagamit ang pangalan nila. Isa ka ron, malungkot man sabihin, napaniwala ka. Pero di sa parting to, sige, ano bang gusto mong mangyari ngayon na nakabayad ka na rito sa Dorobo na hindi naman totoo? Anong resibong ginamit sa iyo habang tinanggap yung sinasabing pera na ibinayad mo sa kanila, yung pala bogus? Yung delivery receipt, magkaiba po doon sa pangalan ng company po. Okay. So, kinabahan ako doon. Alright. So, in short, nadali ka dito? Opo. Alright. Aalukan kayo ng mga produkto, ginagamit yung mga pangalan ng mga kilalang kumpanya tulad ng Pampangas Best. Huwag niyo pong papatulan, mga misis, ano? Kasi itong programa na to, alam po namin maraming nanonood, Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa Metro Manila. Dito po, na kung maaari, mag-iingat po kayo na nagha-house to house. Wala pong masama doon sa nagbebenta, nagha-house to house kung maayos naman. Pero yun ang gagamit ng pangalan. Number 1, kung sila po'y pupunta sa bahay ninyo, anti-modus tips na po to. Siguraduhin po na number 1, hingan po ng kaukulang ID kung bakit sila pumupunta roon sa lugar ninyo. Number 2, sa ID na yun, makikita nyo kung sino sila. Bago po mangyari yan, siguraduhin po muna na meron po kayong mga numerong tatawagan kung kinakailangan para hindi po kayo mabiktima. Tandaan, pag ang isang taong mausisa, mapagtanong, umiiwas po yung mga dorobo. Ito pong number 3, medyo dito iiwas na sa inyo. Magpa-selfie kayong pareho para may picture at makita yung tao. O di naman kaya, individual, kunan nyo siya ng picture, lalo-lalo na doon sa sinasabing inaalok niya ng produkto, tingnan niyo po kung maayos yung kanyang pananamit kasi hindi po basta-basta kumakatok mag-aalok sa inyong mga sari-sari store. Ito po yung mga modus na ginagawa pero luma na po to. Kaya lang sa atin si Mrs. nadala po kayo. Ano pa bang matutulong namin kasi ikay nagpabitag, ano? So, sana kung may picture po kayo. Sa palagay nyo kaya, kilala nyo pa yung taong nagdala sa inyo itong mga produkto ng tosino. Sigurado ba tayo, totoong tosino to? Baka binili nyo lang sa tabi-tabi. Pagkatapos,
O totoo ba talaga itong Pampangas Best na to? Hindi po lahat nung kinalkal ko po yung yung styrobox. Iba-ibang produkto po doon. Sa Makaduwid, nabudol po kayo. Opo. So, budol ang tawag doon. Nilagay sa isang box na styrofoam na akala mo kay laki-laki, tapos yung pala, iba-iba, pati Pure Foods na gamit yan. Ang produkto na binili mo, tiningnan mo bang expiration date? Hindi po. Tumingin po kayo sa expiration date ng produkto kasi baka 2 araw lang yan, binili nyo, lagay nyo sa freezer, expired na. Malaki yung styrofoam, kalahati lang ang laman. Opo. Hindi ka, bago ka nagbayad, hindi mo ba chinek muna isa-isa? Kasi ang sabi niya, wag mo muna itong ibenta kasi tatawag pang opisina. So, hindi nyo muna sinilip. Hindi po. Tandaan, ito po ang pakikipag-usap po natin dito sa kay Ginang, dito na po sa atin, lumapit po sa atin, kay Mary. Una sa lahat, pag may nag-alok po sa inyo, kung sakaling ganun, interesado po kayo, silipin yung produkto. Okay, sa kabilang linya natin, madali lang ito, practical to, si Attorney Batas Mauricio. Attorney Mauricio, narinig nyo kung ito hong budol dito ay gamit lamang ang Pampangas Best. Say, Opo. Attorney, ang tingin nyo, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po dito sa ating panauhin. Well, matindi po yan, pero ang katotohanan, tama po yung inyong pananaw na hindi naman po pwedeng masangkot dito ang Pampangas Best o maging yung Pure Foods. Dahil lumilitaw pansariling pambubudol ng taong lumapit kay Aling Mary, yung pong nangyari dito. At maganda po yung mga tip na inilalabas ng BITAG dito po sa ating YouTube channel. At well, magiging paalala ko na lamang po dito sa ganitong mga sitwasyon. Lalo na po doon sa mga tao na gumagawa nito, yan po ay uri ng pagpapanggap na ituturing na estafa o swindling ng ating binagong Kodigo Penal ng Pilipinas. Pagka po nagpahayag ang isang tao na meron siyang negosyo, o di kaya may kakayahan siyang mag-deliver ng negosyo mula sa iba pang mga negosyante. Pero wala naman pala, medyo yan po ay estafa at may parusang pagkakabilanggo. Hindi kagad bababa ng 6 na taon po yan, Ginoong Ben Tulfo. Nako. Pero tama po yung pananaw ninyo kanina pa na kailangan pong kunan ng identification, kunan ng litrato, yung pong tao na nag-aalok ng ganitong negosyo upang may magamit tayong katibayan. Kasi sa hukuman, kailangan ng katibayan, kailangan ng identification, at madali naman po yan. Kunan talaga ng litrato at litratuhan din kung ano man yung ID na kanyang ipinapakita. Kung may sasakyan, may motorsiklo o may kung ano po mag-delivery van, kunan po ng litrato, pati na yung kanilang plate number. Ganun po yun, Ginoong Ben Tulfo. Ayun. Nagbigay na po kayo ng lahat na dapat gawin ng mga... Ito naman ay sa sari-sari store lang. Tulong natin kapareho ni Mary, may sari-sari store. Nabudol siya nito mga gumagamit ng pangalan ng mga kilalang ito yung mga frozen foods like Pampangas Best. Okay. With that, Attorney, ako'y nagpapasalamat dahil napalakas mo palalo yung anti-modus tips natin, pati masasakyan, plate number, lahat na bagay na gawin nila para dito pa sa papanood nila, hindi po sila madadali ng ganitong klaseng pambubudol or modus doon sa mga malilit na sari-sari store. Tulad nitong si Mary, lumapit po sa atin, Attorney. Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. Salamat din po sa mga kagaya ni Aling Mary at sa buong sambayanan na nagtitiwala sa ipabitag mo ni Ginoong Ben Tulfo. Magandang araw po muli, Ginoong Ben Tulfo. Okay, thank you rin. Okay, tandaan, ang sino naman po mahuhuli ng ganitong klaseng modus, ito po yung mga sinasabi kanina ni Attorney Batas Mauricio. 6 na taon ang pagkakakulong. Kinakailangan dito, kapag napatunayan kayo'y gumagawa ng sinasabing modus na ganito, tingnan na maigi, mga boss, ID importante. Lahat po yan, yan po unang tingnan ninyo. Huwag po kayong tatanggap lang ng produkto na hindi nyo sinusuri kung ano yung mga expiration date at saka mga bagay na picturean nyo bago nyo tanggapin. Huwag agad magbabayad. Kinakailangan yung resibo, official receipt na magsasabi kung saan ang galing dyan. Dito po, pinakitaan po siya ng resibo po na hindi po yung Pampangas Best. Parang nagbenta lang sa kanya. Parang ginawa nito, bumili doon sa supermarket, ipinasa sa iyo. Opo. Okay, so budol pa rin yung ginamit niyang Pampangas Best. Alright, usap na lang tayo sa baba. Ha? Okay po, salamat. Ito po ang ginagawa po namin dito. Kung kayo po yung mga ginang tahanan, at least marami na po lang nakitang tips
para makaiwas po sa ganitong klaseng modus. Iba't ibang uring panloloko, may iba't ibang anyo, may iba't ibang estilo, ganun din po pang-aabuso. Dito po sa nag-iisang pambansang sumbungan, dahil ang aming eto ho'y serbisyo, tulong at estilo, may tatak tulfo, tatak bitag. Kami po, dito po'y #ipabitag mo. Susunod. Dalawang anak ng retiradong pulis gustong ipabitag ang ama. Namatayan na nga ng ina, ayaw pang sustentuhan ng ama. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo.